Hello mga kapatid, welcome po ulit sa aking channel at narito na naman po ako para mag-share ng salita ng ating Diyos. Pero kailangan nating unahin ang manalangin para gabayan tayo ng ating Diyos sa ating pakikinig, pagbabasa at pag-aaral ng kanyang salita. Magsiyo po tayo. Ama namin na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito, una Lord God, sa paggising mo sa amin ng maayos at malakas ang katawan. Binigyan na naman ng isang napakagandang opportunity sa amin na magawa ang lahat, Lord God. Lalong-lalo na ang makinig, mag-aral, magbasa ng iyong mga salita. Lord, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, I pray na samahan mo po kami, turuan, open our minds and understanding upang ang lahat ng aming maririnig ay lubusan naming maunawaan. And Lord, I pray sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, samahan mo po ulit ako, turuan at gabayan upang ang lahat ng aking sasabihin ay galing lamang sa iyong salita. Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, kiniklaim na namin na tagumpay ang aming gawain ito dahil alam po namin and I believe na narito ka sa aming kalagitnaan. Kaya Lord, maraming salamat po. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Isang pinagpalang umaga po ulit mga kapatid sa inyong lahat. At unahin ko lang po ulit yung mga bago sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat po. Mga kapatid, sa aking devotion, sa aming devotion, ay narito po kami sa Mark chapter 1 verse 1 hanggang 20 at ito rin po ang isi-share ko sa inyo. Ito po ay it's about a preaching ni John the Baptist. Marami siyang sinabi at dito rin mababasa rin natin sa verse 9 yung pagbaptize ni John the Baptist sa ating Panginoong Hesus. At narito rin verse 14 ang simula ng ministry ng ating Panginoong Hesus. At lastly, dito sa verse 16 ang pagpili ni Hesus sa 4 na mangingisda. Nandito sinabi ni John the Baptist, magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan at magpabaptize at ang inyong mga kasalanan ay patatawarin ng ating Diyos. Yan ang sinasabi ni John the Baptist. At sabi nga niya, ako magbabaptize sa inyo sa tubig at meron naman magbabaptize sa inyo sa pamamagitan ng Holy Spirit. Ito nga ang ating Panginoong Hesus. At dito ako dinala ng aking devotion sa verse 17 mga kapatid, pero hayaan nyo munang basahin ko itong verse 16 at bago tayo pupunta sa verse 17 ng chapter 1 ng Mark o Marcos. Sabi dito mga kapatid, verse 16, habang naglalakad si Jesus sa tabi ng Lake Galilee, nakita niya ang magkapatid na, sabi dito, na mangingisda, sina Simon at Andrew. Sabi rito, nangingisda sila noon sa lake gamit ang lambat. At dito nga po sa verse 17, sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin, tuturuan ko kayong mangisda. Sabi niya, pero, sabi ng Panginoong Hesus, imbis na isda, tao ang inyong huhulihin. Salamat sa salita ng ating Diyos. Dito po ako magpo-focus sa verse 17 na, ulitin ko lang, sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin, tuturuan ko kayong mangisda. Pero, imbis na isda,
tao ang inyong huhulihin. No? Dito una pa lang sabi ng Panginoon, sabi ng ating Panginoon, sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin. Sabi niya, kasi dito rin sa salita ng ating Diyos, alam natin ang Biblia, mga utos yan ng ating Diyos. Yung mga pinagbabawal niya, yung mga dapat nating gawin, nandyan din, na kung paano tayo mapapalapit sa ating Diyos, paano tayo makakasunod, paano tayo mapapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ang paanyaya sa atin ng ating Diyos, ang kanyang salita, upang tayo ay sumunod sa Kanya, upang tayo ay maligtas, upang tayo ay makarating doon sa Kanyang kaharian sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. At dito nga po ulit, sinabi ni Jesus sa atin, sinasabi niya ngayon sa atin, halik kayo, sumunod kayo sa akin. Sabi niya. Kumbaga, sabi ng Diyos, sundin niyo yung aking mga salita. Sumunod kayo sa akin at kayo'y maliligtas. Ito ang gawin niyo upang kayo'y lumakas. Ito ang gawin niyo upang kayo'y gumaling sa inyong sakit at karamdaman. Ito ang gawin niyo upang pagpalain kayo ng Ama na nasa langit. Kaya tayong lahat, hindi lang ako, tayong lahat ay tinatawag ng Diyos, tinatawag ng Panginoong Hesus na tayo ay sumunod sa Kanya. Nandito rin mga kapatid, yung tuturuan ko kayong mangisda. Ito yung hindi literal na tayo ay mangingisda mismo sa dagat ng isda. Bagkus tayo ay mangingisda, manghuhuli ng mga kaluluwa. Mga tao, mga kapatid. Siyempre, una natin dapat hulihin ang ating mga mahal sa buhay, yung ating pamilya. Yan yung ating first ministry na tuturuan natin sila ng Word of God. Sasabihin natin sa kanila kung ano yung mga sinasabi at pinag-uutos ng Diyos. Sila ang ating unang uhulihin. Ano po, uhulihin natin sila. At pangalawa, lalabas na tayo. Andyan na yung ating mga kaibigan, katrabaho, classmates, kapitbahay. Yan na po naman ang ating uhulihin. Yan naman yung ating sasabihan o shesheran ng salita ng ating Diyos. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Hali kayo, sumunod kayo sa akin. At kapag tuluyan tayo nagbasa, nakinig, sinabuhay at sinapuso natin, at tinupad natin, ginawa natin ang salita ng ating Diyos, at shinare natin sa ibang tao at sa ating pamilya, sinunod na natin o sumunod na tayo sa Panginoong Hesus, yung pagtawag niya sa atin, yung paanyaya niya sa atin, na tayo ay sumunod sa Kanya at tayo ay mangingisda. May mga tao rin, mga kapatid, na magtuturo sa atin na gagamitin ng Diyos. Paano ba? Halimbawa, may magtatanong sa inyo o magtatanong sa atin, paano ba ang gagawin ko para makasunod sa Diyos? Ano ba ang gagawin ko para matuto rin akong mangisda ng tao, ng kaluluwa? Siyempre sa pamamagitan, hindi sa tao, sa pamamagitan ng salita ng ating Diyos. Dahil ang salita ng ating Diyos ay buhay, mga kapatid. Ano po? Kapag shinare mo yan sa ibang tao at nakita rin sa iyo yung pagbabagong ginawa sa iyo ng Diyos, yung pagsunod mo sa Panginoong Hesus, makikita nila yan sa inyo. At sigurado ko, oo sila, sasama sila at susunod sila sa inyo. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Hindi pwedeng pang sarili lang, hindi pwedeng sariling lakas, sariling talino. Dapat sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, hihingi tayo ng guidance, protection, wisdom and knowledge para makasunod tayo, para matupad natin, para magawa natin ang salita at pinag-uutos ng Diyos sa ating lahat. Yan po ang tinuturo ng Diyos sa atin. Tara, sabi ng Diyos, sabi ng Panginoong Hesus, tara, sumama kayo sa akin, sumunod kayo, mangingisda tayo, manghuhuli tayo ng kaluluwa. Salamat sa salita ng ating Diyos. Salamat po. Salamat. Dahil dito tinuruan na naman ako kung paano. Tinuruan din kayo kung paano ang gagawin natin. Kasi alam niyo po, mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Panginoong Hesus. At ang Holy Spirit na nasa atin, mahal na mahal din tayo niyan.
Kaya lang kung minsan, binabaliwala natin sila. Pero alam nyo ba, sa patuloy nating pagbaliwala sa kanila, hindi pakikinig, hindi pagsunod, tinatawag pa rin tayo. Inaanyayahan pa rin tayo. Parang sinasabi sa atin ng Panginoon, Uy kapatid, hindi ka na. Sama ka naman sa akin. Makinig ka naman sa akin. Yan po ang sinasabi sa atin. Kaya sa salita ng ating Diyos, sa buhay natin to. Balikan natin to mga kapatid. Kung gusto nyo pong basahin din, itong Mark chapter 1 hanggang verse 20 po. At aking shinare yung chapter 1 verse 17 ng Mark. Yan po yung aking shinare. Ulitin ko lang, last, sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin. Tuturuan ko kayong mangisda. Pero, imbis na isda, tao ang inyong huhulihin. Salamat sa salita ng ating Diyos. Alam ko marami kayong natutunan. Baka naman kung pwede, mag-comment din kayo tungkol sa inyong mga naintindihan o kung ano yung sinabi sa inyo, yung revelation, no? Kasi when we read the Bible, when we hear the Word of God, mayroong sinasabi sa atin. Ano ba yung sinabi sa inyo? Pwede naman, kung pwede po, ay mag-comment din tayo. Ang sinabi sa akin ay ganito. Pwede tayo mag-comment po. At kung may tanong kayo, pag-pray po natin yan na masagot ko po yan. Siyempre, dito rin sa salita ng ating Diyos, tayo sasagot at doon din ako kukuha ng sagot. Ano po, hindi sa sariling talino lang, kundi sa Bible din. Kung ano man yung tanong nyo, kung kaya, kung hindi, pag-aaralan ko po at ipapanalangin at hihingi ng tulong, guidance at siyempre yung wisdom and knowledge para masagot ko po ang inyong mga tanong. Ano po, ulitin ko lang kung ano po yung revelation nyo, kung ano po yung nangusap sa inyo, kung ano yung sinabi sa inyo ng Diyos pagkarinig nyo ng aking sharing ng devotion ngayon. Pwede nyo pong i-comment dyan. Salamat po sa inyo. Siyempre una, salamat sa ating Diyos sa pagkakataong ito, nakapakinig na naman tayo ng kanyang salita. At salamat din sa inyo mga kapatid dahil alam ko patuloy kayong nakikinig ng salita ng ating Diyos. Salamat po. Muli niyo po akong samahan manalangin mga kapatid. Galing din sa inyong puso. Magpasalamat din kayo sa Diyos. Humingi din kayo sa Diyos ng kahit na anong gusto niyong hingin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Let us pray. Lord God, Father God in heaven, aming Ama na nasa langit, aming Ama na banal, muli kaming nagpapasalamat sa iyong salita na aming narinig ngayong umagang ito. Dito, Lord, sinasabi ng Panginoong Hesus, inaanyayahan ako, inaanyayahan kaming lahat na sumunod sa Kanya. Sumunod ng totoo, ng galing sa puso at hindi napipilitan. Tuturuan niya kami kung paano maligtas ang aming pamilya at ang ibang tao. Thank you, Father God. Dahil tunay mo kaming mahal. Ayaw mo kaming mapahamak. Gusto mo kaming lahat makasama niyo. Makasama niyo po sa inyong kaharian. Diyan sa inyong langit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po sa inyong kabutihan, Lord God. Salamat sa wisdom and knowledge na binibigay mo po sa akin para makapag-share ng maayos sa totoo na iyong mga salita. Salamat sa pagkakataong ito. Salamat, Lord, dahil nagtagumpay na naman ang gawain ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. At nagpapasalamat din ako sa mga kapatid ko na nariyan, Lord God, na patuloy na nakikinig ng iyong salita. I believe, Lord, sinasabuhay din nila to. And I believe na ito rin po ay kanilang sinishare sa kanilang mga mahal sa buhay at mga kapatid sa pananampalataya at sa ibang tao. Lord, thank you po. Jesus, thank you po. Banal na Espiritu, thank you po. At thank you, Lord, for all the blessings, guidance, and protection sa amin lahat. Sa pagpapala, Lord, sa patuloy mong pagbigay sa amin ng pagkain, inumin, magagandang bagay, Lord God. Salamat po at sa katagumpayan ng aming mga buhay, pangarap. Alam ko po na ito'y galing sa inyo at ibibigay nyo na yung mga panalangin na hindi pa nila natatanggap. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pinupuri ka namin,
pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Salamat sa ating Diyos. Salamat din sa inyong mga kapatid. Salamat. God bless po sa inyong lahat. At God bless po sa ating lahat.